Bumuo ng isang task group ang Office of Civil Defense para tutukan ng seguridad, kaligtasan at operational coordination sa kilalang San Juanico Bridge sa Eastern Visayas. Ito matapos ang isinagawang assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH hinggil sa umano'y mga potential damage na nakikita sa ilang bahagi ng tulay. Ang OCD ang siyang magsisilbing pangunahing ahensya at overall chair ng San Juanico Task Group para sa maayos na daloy ng trapiko, security at rapid response effort sa kabuuan nito. Layo nito na hindi na maulit ang malaking aksidente gaya na nangyari sa Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan ng Isabela noong Pebrero. Simula kahapon May 18, bawal na rin maglakad sa naturang tulay ang mga tao. Sa halip, may light vehicles na naghahatid sa kanila upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa pagtaya ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, aabuti ng pag-repair ng tulay mula 300 hanggang 500 million pesos. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga stakeholder upang tiyakin ang maayos na operasyon ng mga RoRo o roll-on, roll-off vessels sa mga pantalan. Nakitaan ng problema sa estrukturang nasabing tulay na nangangailangan ng aga reaksyon kaya nagpatupad ng limitasyon sa dadaanang sasakyan. Ito po ay sa San Juanico Bridge. Base po sa advisory ng DPWH, tanging ang mga sasakyan na may bigat na 3 tonelada, pababa lamang ang pinapayagan tumawid sa tulay, partikular ang maliit na 4-wheeled vehicles. Sa abiso naman po ng PPA, maaring alternatibong ruta ang pantalan sa Tacloban, Calbayog, Catbalogan, Biliran, Ormoc, Manginoo Port sa Calbayog, Samar, Hilongos, Maasim Port, Naval, Palumpon, Kalubian at Villaba Port. Pinangangambahan makaapekto sa paghatid ng produkto ang paglilimita sa mga truck na dumadaan sa tulay.